Kayo po ba nakakatanggap din po ba ng mga yung mga insidente pa rin ng pangharas ng ating mga kababayang mangingisda? Hindi lamang po diyan sa may bahagi po ng West Philippine Sea or diyan sa may Bajo de Masinloc, kundi maging sa iba pa pong panig po ng ating bansa, Sir Pablo. Ayon po sa mga balita natin sa ating mga kasamang mangingisda sa area ng Palawan at sa area ng Mindoro, sa area ng ng Zambales at saka sa ibang bahagi pa, nangangamba talaga sila kasi walang ligtas sa area ng West Philippine Sea. Pag namataan sila doon ng mga dayuhang incheck, habang namamataan din naman itong mga mangingisdang ito, ang iba pang mga mangingisdang nandoon sa West Philippine Sea, halimbawa nandoon ang Vietnam fisherman, nandoon ang iba pang mangingisda, ang talagang itinataboy itong ating mga mangingisdang Pilipino. Bakit ang iba pang mga mangingisdang dayuhan na naroon ay nakakapangisda naman ng malaya? Tulad halimbawa ng mga mangingisda sa Vietnam, bakit hindi ito maitaboy? Bakit itong mangingisdang Pilipino ang gustong-gustong itaboy? Pero ang problema nga, hindi tayo maipagtanggol ng ating pamahalaan dahil napaka tulad nito, nangyari ang bagay na nadikitan pa, no? Inakyat pa yung bangka ng ating mga mangingisda ng mga Chinese Coast Guard. Pero walang makapagdepensa sa ating hanay, sa ating mga mangingisda kasi wala doon. Mababalitaan na lamang, mabuti na nga lang nagsalita itong ating kasamang mangingisda na siyang inakyat doon sa pangyayari niyan sa Bajo de Masinloc. Hindi ligtas ngayon ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ito ay aming nararanasan at nababalitaan sa iba't ibang panig ng ating lugar pangisdaan. Maraming salamat sa paglalaan niyo po ng oras sa amin ngayong araw po na ito. Mag-ingat po kayo, sir, and God bless ho. Salamat po, salamat. Sana naman makinig ng pamahalaan natin at pakinggan na ang daing ng mga mangingisda. Mabuhay po, Bumbo Justin. Thank you po, Sir Pablo. Oras po natin ay 11 minuto bago sumapit pa ang